Hello guys, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, gusto ko lang maging open-minded kayo kasi totoo nga naman ang sinabi ni Bunuan na hindi lahat ng nasa loob ng DPWH ay masasama. Maybe may 50 dyan na mga demonyo tapos may 50 din na mga hindi nasisilaw sa pera. Kumbaga trabaho lang ang kanilang ginagawa. Pero may mga times din naman na mga tao mismo ang dapat sisihin kung bakit gumuho yung flood control project sa isang area. For example, meron akong ni-research. Kilala nyo tong si Engineer Gerald Pakanan. So ngayon, basahin natin. Balita, 3 days ago. Alam nyo, naaawa ko sa taong to kasi talagang finlad siya ng hate comments without knowing na yung isang nasirang flood control projects na naging viral mismo mga minamahal sa Oriental Mindoro, sa lahat ng project, yun lang talaga yung nasira. To be honest, ni-research ko yan. Sa lahat ng project niya, yun lang yung nasira, tas naging viral pa. Naawa ko sa taong ito, pagkos nagkaroon siya ng mga hate comments without knowing na yung nasirang flood control ay kagagawan din ng mga nandyan sa Oriental Mindoro. Bakit? Una, dredging. Yung pagmimina. Kung hindi ba naman minina, yung dyan na area na yan, hindi sana masisira yung flood control projects. So ngayon, basahin muna natin to Ni-reassign ang Regional Director ng DPWH Mimaropa na si Engineer Gerald Pakanan sa harap ng ginawang investigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects na partikular sa Oriental Mindoro. Inilipat si Pakanan sa central office ng ahensya. Pinalitan siya ni Engineer Edeta Babaran bilang OIC Director, Regional Director ng DPWH ng Mimaropa. Actually, naawa ko talaga, to be honest, mga minamahal. Kasi, si Bunuan ang may pag-aamin na walang ghost project sa Oriental Mindoro. So, meaning maayos, magaling, malinis, pulido, magtrabaho itong dating regional director na si Pakanan. May papanood pa nga ako sa inyong video mga minamahal na kung saan inamin ni Bunuan mismo na walang ghost project dyan sa Oriental Mindoro at ipapakita ko kung ano yung naging source kung bakit nasira ang isang flood control projects na ginawa niya na naging viral pa mismo. Tingnan nyo, sa dami niyang ginawang tama, yung isang mali lang talaga yung napunan ninyo. Nakasalanan din ninyo naman. Alright, sige, panoodin natin tong balitang to. That is the problem kasi it's actually the barangay that they're talking about, the barangay captain that they're talking about. Now I have been given the report. Yung pong sinasabing na post-project inauhan hindi ko totoo yan. I think there was just a little miscommunication where the locations are. Kasi ang sinasabi yata nila, wala silang nakita doon sa may sitio, yung sitio DK na sinasabi nila. But I think it's in barangay Apitong naman po. Barangay Apitong. Okay, you're saying that the projects really do exist, but they're not in yes, where the barangay captain is saying they should be. Yes po. Alright. So, may misconception pa ang iba, misunderstanding pa. So, walang ghost project. Nag-i-exist siya na mali lang ata ng area. Ngayon, ito yung kasalanan ng Mindoro sa sa pagkasira ng flood control. Dahil po yan sa sand mining o sa dredging. O ito. Yung dredging or desilting ng ilog ay dapat na bahagi lang yan ng isang flood control program. Pero kung yung dredging ay gagawin para dinahin ang buhangin sa dagat, lalo yung sa dalampasigan, ibang usapan na yun. At dapat tingnan dyan ang mga maaaring maging epekto nito sa kalikasan. Base sa ating narinig, napanood, doon sa nangyari sa isang lugar dyan sa bayan ng Gloria na gumuho yung dalampasigan, yung shoreline, yung coastal area. Alsin mo ang dredging, lulubog pa rin to. Ano wala kayo sa akin? Bumilang ka ng ilang panahon, wala ng lupa dito. Okay. Wait lang. Ikat lang muna natin mga minamahal. Yung pinakapunto ko kasi dito, may mga times talaga na
hindi na dapat natin sisihin ang regional director or yung district engineer. Kasi kung titingnan natin yung data, almost 90% ng kanyang ginawa, pulido. Yes, kahit i-research ninyo. Sa sobrang pulido, merong isang tinik dyan, yes, mga minamahal, which is ito na nga, yung gumuho sa Oriental Mindoro, at naging viral pa talaga. Hindi naman kasalanan ng regional director yan or ng district engineer or ng namumuno dyan. Kasalanan yan ng nagmimina at sa nagbigay ng permit para magmina. 'Di ba? So, hindi na kasalanan ng regional director yan kung gumuho man yan. Kasi yung dredging, hindi na, mga minamahal, nakakasira ang dredging. Bakit pa kailangang bigyan ng rehistro or permit yung mga yan na mag-dredge sa lupa dyan? Okay sana kung yung dredging na ginagawa para sa sa flood control. Kaso hindi eh. 'Di ba? Magmimina, hukay ng buhangin. Tapos ngayon nakita niyo yung epekto, sisisihin niyo yung regional director diyan. 'Di ba? Magkakaroon kayo ng hatred comments. Nakakaawa naman yung tao na nagtatrabaho ng maayos. 'Di ba? Nadamay sa katarantaduhan, 'di ba? Ng mga taong nagmimina diyan. So hindi na kasalanan 'yan ni Mimaropa Engineer Gerald Pacanan. Actually, out of the topic na siya dyan. Kaya nga lang, naidawit. Baka mamaya makasuhan pa tong taong to. Kawawa naman. 'Di ba? Kaya nandito tayo, syempre, para magbigay ng clarification. Tingnan mo, napunta ako kaka-research sa, sa Mindoro. Pero, anyway, mga minamahal, yung queen pa din ng flood control projects, yung mga diskaya pa din. Sila pa din, mga minamahal. So ngayon, nililinaw ko lang ang pangalan ng taong to. Kasi nagulat ako, sabi ko, na-curious ako, sino tong taong to? Nung na-research ko, sabi ko, okay, baka isa to sa mga corrupt, 'di ba? Ng mga regional director. Pero nung tiningnan ko, yung mga nagawa niyang accomplishment project, umabot ng 90% lahat naman, 'di ba? Maaayos naman. Ito lang yung isang gumuho, tapos isa pang nag-viral pa talaga. 'Di ba? Kaya siya na-call out. Tapos ngayon, para siya pa yung masama. Naawa lang ako sa tao. Kaya, syempre, gawa natin to ng content, ipahiwatig natin sa mamamayang Pilipino na kasalanan yan ng mga nagmimina dyan. Yung mga nagbubungkal ng lupa kung bakit nasira ang flood control projects dyan. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, yes. It's me again, Alicia nyo. Pahingi lang ako ng comments, mga minamahal, likes, and share. And also, yes, huwag niyong kalilimutan na i-click ang subscribe and always i-hit po ninyo ang notification bell para yung video natin nagno-notify dyan sa inyo araw-araw. So, alright, magpapaalam na po ako at ingat, mga kababayan.